Kasi kami ang budget lang talaga namin para sa tuition fee, yung pang first year lang. Yung naipon namin hindi aabot, hindi siya sapat. Kung magtatanong kayo kung kaya ba na makaipon ng pang second year tuition fee if ang meron ka lang ay yung pang first year tuition fee mo lang, ang sagot, yan, hello, kakahatid ko lang ng mga bata dun sa kaklase ko kasi hindi siya papasok wala pang school yung mga bata, bukas pang start, kami ngayon na yung start, so wala magbabantay sa mga bata if papasok ako, kaya iniwan ko muna siya dun sa kaklase ko dahil yun nga, hindi naman siya papasok. Kailangan ko kasi pumasok ngayon dahil bukas ako a-absent dahil first day of class ng mga bata, so kailangan ko silang ihatid. At yun, yay, first day of class as a second year accounting technology student, yay. At kung magtatanong kayo, kaya ba na kung ang budget nyo ay pang first year tuition fee lang, kaya ba na makaipon ng pang second year na tuition fee? Ayan, kasi ako ang budget lang talaga namin ay pang first year na tuition fee, yun lang yung meron kami. At ito, nakabayad na tayo ng tuition fee. Actually, yung tuition fee sa Holland mura lang ngayong second year. 10,000 siya mahigit, pero merong option ay opt-out yung mga insurance like health, dental, and medical. Required kasi yun sa school. Pero kung may insurance ka and may pakita ka na yun nga, covered ka, babawasan nila, aalisin nila yun dun sa tuition fee mo. Kaya dahil meron ako sa company na pinagtatrabahuan ko na less ng 1,000 plus, so 9,000 na lang yung natira na balanse. And dun sa 9,000 na yun, meron kang meron silang meron silang first installment at saka merong second installment, pero labas dun yung required na international fee, which is $5,000. So pag nakabayad ka ng $5,000, yung balanse mo, pwede mo siyang hatiin sa dalawa. Hindi. So pag nakabayad ka na ng 5,000, yung first installment mo, dahil nasa 9,000 na lang yung tuition fee ko, nasa 1,600 ganyan yung first installment. And yung second installment naman nasa 1,400 na lang siya. Due siya sa January na yung second installment. Yung first naman due siya ng September 15. Pero dahil nakabayad ka na ng 5,000 na international fee, may option ka to pay later. Like mamumove siya ng 1 month. If hindi pa abot yung budget mo, may 1 month ka pa para bunuin. Pero may penalty na siya na $50. Saan kaya ako dadaan? Diretso ba ako? Sige, diretso na tayo. At ayun, nakabayad na ako ng international fee na 5,000, and pinag-iisipan ko kung yung balance ko sa first installment na 1,600 i-move ko siya, or yung sa option to pay later ko siya na October 15. Kaso parang hindi worth it dahil 1 month lang yung pagitan, magbabayad ka na ng $50. 1,600 lang naman yun, so iniisip ko bayaran na kasi susweldo naman ako ngayong Thursday, and si Mrs. susweldo rin naman, wala pa namang due ngayong September 15 sa amin kasi katapusan usually mga due pa namin, mga bills namin.
Kinain naman namin. So kung magtatanong kayo kung kaya ba na makaipon ng pang second year tuition fee, if ang meron ka lang ay yung pang first year tuition fee mo lang, ang sagot kaya naman. Pero depende siya kung magkano yung tuition fee mo sa school. Kasi kung mahal, medyo alanganin. Kasi ako, to be honest, kung hindi 9,000 yung babayaran ko sa school, kung halimbawa 15,000, yung naipon namin hindi aabot, hindi siya sapat, to be honest. Yun, una, depende siya sa tuition fee ng school, kung magkano yung tuition fee nyo. And then pangalawa, depende siya kung ready ka ba physically na mag-work ng bonggang bongga and i-take advantage yung bakasyon. Kasi sa case ko, meron akong full-time job and then meron din ako mga part-time job on the side. So nakatulong yun para makaipon ako ng pambayad ko ng tuition fee. And third, depende siya kung gaano ka kagaling maghawak ng pera. Kung trabaho ka nga ng trabaho pero gastos ka dito, gastos ka doon nang hindi naman ganun pa kailangan, malamang hindi ka makaipon. So depende siya. Pero if yung tuition fee mo mura lang and ready ka mag-work, lumagari, may mga part-time ka bukod sa full-time job mo, and okay ka humawak ng pera, and I'm sure makakaipon ka. Kasi kami nakaipon naman kami ng pang second year tuition fee namin. Dun sa mga solo naman, kasi syempre ako may katulong ako mag-ipon. Kumbaga ako yung bahala sa mga bills namin, tapos yung misis ko yung sweldo niya, siya naman yung bahala sa mga extra na gagastusin, and siya din yung nag-iipon ng pang tuition fee ko. Yan, tulungan kami. Kumbaga yung sweldo ko kasi, pagpalagay na natin yung pinaka safe 2,200 per month, and sa asawa ko ganun na din siguro, 2,200 per month, yun yung pinaka safe. So meron kaming 4,400 per month. Tapos yung cost of living namin nandun sa isa kong video nung mga nakaraan, and ayun, kahit pa paano meron kaming nasa-save talaga para dun sa aming tuition fee. Pag solo naman, ikaw, kaya rin naman, kasi syempre pag solo mas maliit lang din naman yung kailangan mong bayaran, dahil yung rent mo room lang naman, and all inclusive na yun usually pag nag-rent ka ng room. So kaya rin naman, may mga kakilala ko na kaya nila, nakapag-ipon sila ng pang second year tuition fee nila nang walang GIC, ha. Ang layo pala ng inikutan ko. Dapat pala kumaliwa na ako kanina dun sa may Atlantic pa University Ave. Yun, syempre kahit pa paano, dahil nakabayad na tayo ng tuition fee natin sa school, wala na tayong masyadong iisipin, wala na tayong masyadong gagastusin. And somehow makakapagpadala na tayo kahit konti ng budget sa Pilipinas, dahil sa ngayon talaga yung extra namin ay sinisave namin sa tuition fee. Alas 9 yung pasok ko ngayon hanggang 11:50. Dalawang subject lang kami ngayon. Actually, nag-email nga ako kahapon sa prof ko Sabi ko hindi ako papasok ngayon and bukas, dahil nga walang kasama yung mga bata ngayon. Tapos bukas naman yung mga junakis ko papasok na sa school. Pero buti na lang yung kaklase ko hindi siya papasok ngayon.
So pwede kong iwan sa kanila yung mga bata. Kasi nung first months ng bakasyon namin, ako naman yung nagbabantay din sa anak niya. Ako yung sumusundo sa school bus. Tapos inuwi ko sa bahay, din muna siya nag-stay. Then susundin na lang siya ng kaklase ko dun sa bahay namin. Dito tulungan lang yung mga Pinoy. Hindi mo kailangan magbayad ng magbabantay sa bata. Kaya importante rin na na sumasama ka sa mga gatherings ng mga Pilipino, makapag-build ka ng connection, makabuild ka ng mga kaibigan, dahil tayo rin yung magtutulungan mga Pinoy. Kaya huwag kang mahihiya, huwag kang pagdating mo dito huwag kang loner. Importante na jumo-join ka sa mga importante na jumo-join ka sa mga gatherings. At andito na tayo sa school. Hindi ko mapakita yung camera dun sa unahan kasi mali yung pagkakamount ko ng phone ko eh. At wala nang parking dito sa malapit pag gantong oras. Kaya dun tayo sa malayo magpa-park. Ayun, wala na nga ditong parking. May 15 minutes pa naman ako eh, kaya carry lang, abot pa naman. Wala naman siguro masyado kaming gagawin ngayon. Lang ng mga books and quick introduction ng course siguro. Wala nang parking, so dun tayo sa malayo. Buti na lang long sleeves yung suot ko dahil sobrang lamig. Malamig na. Ayun lang, bye.